i-mix natin to pagka ano na siya. Pagka tama na yung tigas. Pagkatapos nun, yung ano na, kumukulo na siya. Ngayon natin ilalagay yung binasa natin malapit. Kailangan kapra-kapra lang para maluto siya. Saka yung sukal, saka yung pandan. Kailangan natin haluin para hindi siya tumitig. Kailangan halong-halo para kumbaga malusaw na malusaw yung ano. Yung Sukal. Pagkatapos nun, yung ano na, kumukulo na siya. Ngayon natin ilalagay yung binasa natin malapit. Kailangan kapra-kapra lang para maluto siya. Hanggang sa ano na siya, matuyo na yung tubig at magsama-sama na yung malapit. Pag nailagay natin, kailangan natin biling-bilingin para hindi siya maligid sa talyase. Ito ang pinaka-last stage natin pagka iniluto yung espasol. Hirap palang haluin ko, no? Mukhang nag-workout ka, ha? Oo, pang-workout, dama-dama. So, kuya, ano yan? Hinahalo lang ba siya hanggang sa ano? Pagka natuyo na yung tubig, doon mo na sisimulang haluin. Hanggang sa kumuna. Mamunat. So tama lang to kasi mamunat na. Tama yan. Matapos nating haluin kanina at magunat na, ilalatag na natin siya sa mesa para dito na natin siya palalamigin. So, kuya, pag malamig na siya, Pag malamig na siya, hihiwain na natin siya ng ganyan. Ito na yung finished product. Pagkatapos, hiwain. Babalot natin siya sa giniling na makan. Makan? Mabilis na kinakain natin. Makan. so, Ronnie, tikman natin. Tikman natin. Sarap! Sarap bro, congrats ha! Bilang panlaban sa matinding pagbaha at magsilbing irigasyon, itinayo noong 1974 ang Pantabangan Dam. At hindi lang ito basta dam, mamamangharin kayo sa ganda ng view dito. Hello mga travelers! Nandito tayo ngayon sa Kapitola ng Nueva Ecija. And kasama natin ang bukod tang Governor ng Nueva Ecija na si Governor Oy Umali. Hello Governor, good morning po. Good morning. Tama yun. Natatanging gobernador sa ngayon. Because there's only one governor in the province of Nueva Ecija. And for that matter, I'd like to thank the people of Nueva Ecija for giving me the chance to be of service. You know? Alam mo, Ronnie and Nico, no, for the last siguro almost 5 decades, the province of Nueva Ecija is under one family. And it is the only time na nagkaroon na ibang apelido bilang gobernador. And as you know, I am so lucky that I was given the opportunity to be able to serve my province mate. And welcome kayo sa Nueva Ecija. You know? Ano sa inyong panunungkulan, ano na po ba yung mga nag-develop or particularly sa tourism na ma-advise niyo sa ating mga manlalakbay, mga travelers ngayon? Okay, sa mga travelers po na wanted to visit Nueva Ecija. Actually, sa lalawigan ng Nueva Ecija, aside from kami ang rice granary of the Philippines, so for many years na, alam mo, ang pinakamaraming produce ng palay sa Nueva Ecija, no? Kami po ay the most irrigated province in the entire archipelago, no? Dahil dito nga, kung makikita nyo, you've seen Pantabangan, you've seen proudly, kung mabibisita nyo, meron kaming Aulo, and yung Kaseknan, which provides for a lot of irrigation sa ating mga magsasaka. Nakita namin yung dog, yung talagang noon na pinalubog yung mga barangay, parang Oo, dam. totoo yun. Sa irrigation. At talaga yung lumang Pantabangan, kung alam mo yung history nito, buong bayan nilubog dito at kahit yung simbahan eh. Kaya nga minsan pag mababa yung tubig ng Pantabangan, makikita pa yung pinaka tower ng church. And the history will tell us that the sacrifices na ginawa ng mga kababayan natin sa Pantabangan, ang nagbibinipisyo ngayon ay yung buong lalawigan ng Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija maganda na not only that we are agricultural province, meron din kaming pinupromote dito yung medical tourism. Alam mo, outside sa Manila, merong mga private hospitals dito at mga hospital sa Nueva Ecija that we are promoting kasi outside of the province, outside of Metro Manila, siguro nasa Nueva Ecija na yung pinaka, sa masasabi natin, advanced na kagamitan as far as yung problema, heart bypass
is concerned. Nagagawa nito sa Nueva Ecija and you don't have to go to Manila. At yung mga dalubhasa rito are the same doctors that perform in the heart center sa Manila. And so for that matter, talagang pinopromote namin yung medical tourism ng Nueva Ecija and you don't really have to go to Manila and spend much. Dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, we are also promoting medical tourism aside from our agribusiness tourism side. Maganda ang Nueva Ecija, marami pong mapupuntahan at may mga lugar dito na mga waterfalls na medyo virgin pa ng kasi We're talking about food, Gov, ano naman po yung favorite food nyo? alam mo, madami akong paborito eh. Pero of course, ang paborito ko, yung niluto ng anak ko. Yung sinampalok ng manok. Kasi yung sinampalok ng manok takes back history ng lalawigan. Actually, mukhang ito ay of Spanish descent na dito nagawa sa Nueva Ecija. And pinagmamalaki namin yun. And kahit saan ka magpunta rito, pagka yung mga native na manok, yung mga hindi manok na panabong Ronnie, yung mga native na manok na talagang malasa. And I guess yung sa cooking na ginawa niya yung anak ko the last time, natikman naman natin, di ba masarap? Alam niyo ba, ako din, pag ako gusto kong kumain ng sinampalok ng manok, ang unang hinahanap ko pag nakapunta ako sa Nueva Ecija talaga, sinampalok ng manok, na iba yung lasa, kasi pag pinaluto sa ito, yung lugar, Iba talaga pag mga tiga Nueva Ecija na Nueva Ecija talaga. At yung Nueva Ecija ka, Ronnie, you're from Nueva Ecija, no? I always look at you as kalahating Nabosiano at kalahating Kapampangan. Doon lang po doon na nakakakuha. Maraming salamat na pinangulakan niyo kami ngayon. Alam namin busy kayo, Gov, and thank you for the time na binigyan niyo sa amin ni Ronnie. Thank you so much, Ronnie and Nico, and I hope na yung ating mga travelers po, pumunta kayo ng Nueva Ecija and meron na kayong official tourist guide, the person of Ronnie niya and Chef Nico. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam mo, Ronnie, ang sarap ng niluto kanina na adobo at palaka. Ang sarap niya. Magandang hapon sa lahat po ng mga teachers and mga students dito sa College of Immaculate Concepcion. Maraming salamat sa lahat nandito ngayon.